Magandang araw po, hello po mga ka-TH at magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Heart Sign Channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ka-TH ay tungkol sa kumpas na kung paano gamitin sa treasure hunting. May mga videos na akong nakikita sa YouTube, sa internet na nagtuturo patungkol sa kumpas na kung paano ito gamitin sa pag-treasure hunting. May tanong ako ka-TH, ikaw ba, ano ba ang ginagamit mo kapag ikaw ay nagti-treasure hunting? Maraming mga treasure hunter na gumagamit ng kung ano-ano, mga gadget, tulad ng detector, scanner, LRAD, locator, Japanese one na kung ano-ano pa. At noon, isa sa mga ginagamit ko ay yung locator. At hindi ako gumagamit pa ng kumpas at hindi ako nagbabasa ng mga signs 5 years ago. So wala, palpak. At ngayon sa aking pagbabalik sa pagti-treasure hunting, pinag-aralan ko ang mga bagay-bagay para magkaroon ng pag-asa na magtagumpay sa treasure hunting. Kaya ito, na-discover ko ang kumpas. Kasi alam mo ba ka-TH kung gaano ka-importante ang kumpas? Sa original ng mga treasure hunter at treasure map na nasa kamay ng mga Hapon ay meron yung orientation symbols ng kumpas, yung north, south, east at west. So ano yun? So bali, yung mapa nila na may orientation ng kumpas, ibig sabihin ang kumpas ay importante rin. Kaya lang wala tayong map, wala tayong treasure map, pero meron tayong kumpas. Ang problema lang dito ay kung paano gamitin ang kumpas sa treasure hunting. Okay, dito sa video ito ka-TH, akong ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang kumpas sa pinakasimple na explanation, sa pinakasimple na pagpaliwanag na kahit mga baguhan ng mga treasure hunter ay ito'y maintindihan. Yun naman ang dapat dapat maintindihan kung ano ang itinuturo, kasi kapag hindi naintindihan ang itinuturo, wala ring silbi. Kaya ito dito ka-TH sa video ito, ipapaliwanag ko sa iyo ng simple para maintindihan mo ang importansya sa paggamit ng kumpas. So sa paggamit ng kumpas, may mga bagay na dapat mong gawin. Una na dito ay yung malaman mo, dapat isaisip mo na ang mga kayamanan o ginto ay may portal. May portal yan ka-TH. Kaya importanteng malaman mo na ang bawat ginto na itinago ng mga Hapon dito sa ating bansa ay may portal. Lahat yun, walang ginto na itinago na walang portal. Lahat ng mga gintong itinago ay may portal. So dapat malaman mo yan. Ang problema lang dyan ay kung paano hanapin yung portal o pintuan. Bakit ko nasabing may portal? Siyempre, may nagdala sa kanila may nagbaon sa kanila sa mga ginto, may nagbaon sa mga ginto, may nagdala sa mga ginto. Kaya yung mga nagbaon ng ginto, yun ang gumagawa ng portal sa ginto.
gumagawa sila ng isang area na kung saan nila itatago ang ginto. Then, pag natago nila na yung ginto, lalabas sila at may portal. Kaya hanapin mo ang portal o pintuan ng ginto. So, ang problema mo lang dyan kung saan mo yan hahanapin. Saan ka magsimula at paano mo hahanapin yung pintuan. Okay, so tulad yan ng tulad yan ng araw. Ang araw may portal yan. Yung buwan may portal yan. May pintuan yan na kung saan dun siya lalabas. Yung araw may pintuan yan na kung saan dun siya lalabas. Lahat ng mga bagay ay may portal. Kahit nga yung kamatayan at siya yung buhay, may portal. So lahat ng mga bagay ay may portal. Kahit nga ang ulan, hangin, may portal, may pintuan. Meron niyang pinanggalingan, kaya lang hindi natin alam kung saan ang galing. Pero sa treasure hunting, alam natin kung saan ang galing ang mga ginto. Alam natin na sa history, during World War II na ang mga Hapon pumunta dito sa Southeast Asia at ninakaw lahat ng mga kayamanan sa bawat bansa na mapuntahan nila. Hinakot nila lahat yun kayamanan. Ginto, mga mamahaling bato, mga mamahaling metal at kung ano-ano pa. Lahat yun ninakaw nila at dinala dito sa ating bansa at dito nila itinago. So yun, doon nang galing. Alam natin kung saan nanggaling yung mga kayamanan. Okay. So hanapin mo ang portal. Pangalawa, tandaan mo na kapag may pintuan, meron yang daan. Yan. So dapat malaman mo ang dinadaanan ng mga Hapon. Kung sa inyong area ka-TH ay alam mo at may witness na nakapagsabi sa iyo na sa area na yan ay may nagkampo ng mga Hapon sa World War II, during World War II, prospect na yon ka-TH. At may posibilidad na may iniwang mga kayamanan ang mga Hapon bago sa pag-alis nila. So sa area mo na positive na may nagkampo na mga Hapon, imposible naman na wala silang daang binabagtas. Ba? Noong unang panahon na hindi pa ganong kalaki ang populasyon dito sa ating bansa, kunti pa lang ang mga tao, hindi pa gaano kaganda ang mga daan, minsan ang iba nga walang daan at yung mga Hapon na mismo ang gumagawa ng daan. Diba? Kasi karamihan sa mga ginto na kanilang dinadala at tinatago nandun sa kabundukan. Pag sa kabundukan, wala masyadong daanan. Kaya minsan ang mga Hapon, sila mismo ang gumagawa ng daan para pagtaguan ng mga kayamanan, para makahanap sila ng lugar na mapagtaguan sa mga gintong kanilang kinuha. So mayroon niyang daanan. So, kung dyan sa area mo, positive na nag-camp ang mga Hapon dyan, so, baybayin mo at tingnan mo ang kanilang dinadaanan. Sa kabundukan, wala masyadong crossing dyan. Karamihan sa kabundukan, ang mga daan ay one lane lang at wala nang crossing. So, pag ganun, maganda yun dahil madali mo lang mahanap ang bagay na hanapin mo gamit ang kumpas. At sa daan, pag nakita mo na alam mo na ang campsite ng Hapon at alam mo na rin ang daan, so gamitan mo ng kumpas kung sa anong direction yan papunta or patungo. Hindi kasi lahat north, hindi rin lahat south.
east or west, kasi ang direksyon ng kompas ay nagdepende yan sa isang lugar na pupuntahan mo. Kung ang direksyon ng isang lugar north, so norte ang magiging kompas mo. Ang direksyon ng kompas mo, meron ding south, west, meron ding east, meron ding west. So yun ang heading, ang direksyon. So sa dinadaanan ng hapon dyan sa area mo, pag ginamitan mo ng kompas, kung anong heading yan, kung anong direksyon yan, so baybayin mo yan hanggang doon sa area na kung saan nalaman mo na doon nagka-camp ang mga Hapon. Pangatlo, so sa pangatlo, ang susunod mong hanapin ay yung primary marker ka-TH. Okay, ano ba itong primary marker? Itong primary marker ka-TH, ito yung kauna-unahang or pinakauna na marker sa lahat ng marker sa iyong area. Example, nahanap mo na ang daan. At dyan sa dinadaanan ng mga Hapon, may marker kang makikita dyan. Minsan, ang mga marker na ginagawa ng mga Hapon ay bato. Gumagawa sila ng marker na bato. May iba na ang bato ay singlaki ng tao. Yung iba minsan yan, singlaki ng tao na hindi magalaw. Yung mga marker ka-TH ay hindi yun magalaw, hindi yun masisira. Walang makasisira ng marker na yun kasi sa bigat ng bato. Okay? At ang marker ay nasa gilid lang yan ng daan. Nasa gilid lang yan ng daan ka-TH. So, yun. Hanapin mo ang primary marker. Pag may nakita ka na primary marker, at isa pa ka-TH, ang palatandaan ng primary marker ay marker lang na nag-iisa, bato na nag-iisa, walang kasamang bato. Iwan ko lang kasi dito sa amin, ang napansin ko sa mga marker, primary marker ay nag-iisa lang, walang kasamang bato. Nag-iisa lang talaga. Iwan ko lang sa ibang lugar. Basta sa pagkakalam ko, ang mga primary marker ay nag-iisa lang at walang kasamang ibang bato. At nasa daanan lang yan. Madali lang yung mahanap. So, yun. Ang primary marker. Sunod na hanapin mo, pag nakita mo na ang primary marker, sunod mong hanapin ay yung secondary marker. Alam mo ka-TH, importante na malaman mo ito dahil kapag walang mapa, tayong mga treasure hunter, wala tayong treasure map na hinahawakan. So wala tayong treasure map na hinahawakan. So ang pag-asa natin itong mga marker na ito yung pag-asa natin, dahil itong mga marker na ito ay yung magiging point area na kung saan malalaman mo na dyan ang starting point ng area. Diyan mo rin malalaman kung gaano kalaki ang area o kalawak ang area na hahantingin mo.
Hindi, meron namang iba na ang lawak ng area nasa 50 to 100 meters lang, hindi ganong kalaki ang deposit. Meron ding area na ang lawak ng area ay 200 to 500 meters from primary marker. May ibang area dito sa amin, ang primary marker, ang lawak ng area ay nasa 300 to 5 meters. So, yan ka-TH, sa primary market lang yan. So, malawak. Kapag malawak ang area, meaning malaki ang deposit na inilagay nila, itinago nila. So, dyan sa area na yan, sa area mo, tingnan mo kung gaano kalawak at i-explore mo yun. Hanapin mo ang primary marker. Ang primary marker ka-TH ay nasa labas ito ng site. Wala ito sa loob ng site, kundi nasa labas ito ng site. Kaya tinatawag siya ng primary marker. Okay? Itong secondary marker ay nasa loob na ito. Nasa loob na ito ng site. Kasi itong primary marker magiging magiging muhon lang ito sa treasure area. So itong secondary marker ay nasa loob na ito ng area. So ang secondary marker ka-TH may kasama na itong bato. At minsan ang secondary marker ay doon nila ginagawa nila itong mapstone. Yan. Ginagawa itong mapstone, guidestone. Ang iba, pointing, arrow. Yan ka-TH. Pero ang secondary marker ay malayo pa to sa dig site or dig spot. Pero nasa loob na ito ng area, pero malayo pa ito sa dig site mo. Kung ang area mo ay 200 to 300 meters, kung ang area mo ay 50 to 100 meters lang, ay ang secondary marker magiging pointer na rin yun. Pero distansya pa rin siya sa dig spot or dig site. So ang sunod mong hanapin ka-TH, pag nahanap mo na ang primary marker, nahanap mo na ang secondary marker, ang sunod mong hanapin ay yung directional marker. Ano naman tong directional marker? Itong directional marker ka-TH ay makikita mo ito nasa loob na ito mismo ng area. Nasa loob na to area. Ito yung marker na nagtuturo kung saan ang pintuan or portal ng ginto. Minsan ito ay isang arrow, minsan ito ay isang mapstone. Yan. Pero karamihan sa mga tulad nitong secondary marker at directional marker ay karamihan sa kanila ay hindi agad mapapansin ng mga treasure hunter. Tinatago nila ito, tinabunan. Kaya yung mahanap nila at makita nila yung mga decoy na marker. Kasi mas marami ang decoy na marker or sign kaysa mga legit na sign. Ito mga ka-TH. So, directional marker. Pag nahanap mo na ang directional marker, ang sunod mong hanapin ay yung door sign. Door sign ang sunod mong hanapin. So, ang door sign, minsan makita mo sa mapstone, pero hindi mo yan mapapansin. Pero ang door sign ay nasa area na dyan mismo. Sa dig site na mismo ang door sign. So, huwag kang mag-alala ka-TH dahil kung hindi mo ito maintindihan, ipapakita ko sa iyo ang actual video kung paano ko ginamit yung compass sa paghanap ng portal.
or pintuan ng mga kayamanan. Meron akong dalawang pinag-aralan. Meron akong dalawang area na pinag-aralan. So, subaybayan mo lang ka-TH ang mga video ko. At yung video ng actual na pag-study, ayun din mo makikita kung paano ko ginagamit ang kumpas sa paghahanap ng portal. Hanapin mo lang ito sa mga treasure code kung ano ang door sign. So sa door sign ka-TH, by the way ka-TH, sa primary marker, itong primary marker, gamitan mo ng kumpas. Sa primary marker, gamitan mo ng kumpas. Itong secondary marker, gamitan mo rin ng kumpas. Gamitan mo ng kumpas. Gamitan mo rin ito ng kumpas. At sa directional marker, pwede mo na itong hindi gamitan ng kumpas kasi siya na mismo ang magtuturo sa iyo kung saan ka pupunta. Pero pwede mo rin iyang gamitan ng kumpas, depende sa iyo. Okay? Gamitan ng kumpas. Pwede rin yan, optional. Pero at itong door sign, pwede na itong hindi na gamitan ng kumpas kasi ang door sign ay nakaharap na ito mismo sa portal o sa pintuan ng ginto. Nakaharap na yan mismo. So, yan ang ka-TH. So, sa paggamit ng kumpas ka-TH, kapag alam mo lang kung paano ito gamitin sa pag-treasure hunting, napakadali lang ito ka-TH. Napakadali lang. Pero kung hindi mo alam kung paano ito gamitin, magkabukya-bukya ka pa rin. Kasi mahirap din. Sa pagkakalam ko, mahirap din gamitin ang kumpas. Pero kapag sinunod mo ang guidelines na ito, so may pag-asa na magtagumpay ka. So dito muna ka-TH, ito lang muna. At I hope na may nakuha kang information, or I hope na may natutunan ka sa aking video patungkol sa kumpas. So abangan mo ka-TH ang susunod ko na video na actual footage na yun ka-TH. Ginamit ko ang kumpas. So yan lang po ka-TH. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para magiging updated ka sa mga bawat adventure na gagawin ko ka-TH. So God bless ka-TH, and sana magtagumpay ka sa iyong mga pangarap, makamit mo at mahawakan mo ang iyong mga minimithi sa buhay sa pagti-treasure hunting. So God bless ka-TH, and happy hunting.